gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, aming ibibisto sa inyo mga problemang negosyo umaalingasaw sa isang lugar sa Bacoor. Talagang tambakan na, sobra dami talagang basura. Mga delata at pagkain na expired na ang muling ibinebenta at ang itinuturong may-ari isang kagawad sa lugar. Oo, kilala. Dahil pag nagbukas sila ng gate, talaga ang dami-daming paninda, parang supermarket na. Mga tulak sa Santa Cruz, Maynila, balik daw sa dating sigla. Yung Tambunting kasi, ito yung may problema sa illegal na droga. Toto! Labasin nyo! Ang information namin kay Toto ay merong armas. Taas mo kamay! Ano na to? Taas mo kamay mo! Malinis at kaakit-akit na kamatis, may delikatong sikreto. Meron po silang binubuhos na liquid na kulay puti na may bula po. Plastic bottle na may butas-butas sa takip, yun po ang pinag-i-spray nila. Pagkabuhos po nila ng liquid, ang ginagawa po nila, pinaghahalo-halo nila po yung kamatis gamit po yung pasahan na kulay itim. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang bagong dekada ng investigador. Sa programang ito, ang mga abusado at ang mga manloloko. Hindi namin tatantanan. Saludo kami sa mga nagnenegosyo, pero kung ang pinagkakakitaan perwisyo sa kalikasan at kalusugan, aba, foul na yan. Sa mga nakalipas na taon, naging masigasig ang inyong Kapuso Network sa pagpapalabas ng mga dokumentaryo tungkol sa kalikasan. Layon naming imulat ang ating mga mata sa tila lumalalang sitwasyon ng pang-aabuso sa ating kapaligiran at hikayatin ang sambayanan na alagaan at protektahan ito. Isang nagmamalasakit din sa kalikasan ang hindi na raw matim ang umalingasaw na problema sa kanilang lugar dyan sa Bacoor, Cavite. Kaya naman humingi na siya ng tulong sa sumbungan ng bayan. Sa tabi ng bahay nila itinatambak yung mga basura dahil may kumukuha sa kanilang mga truck ng basura doon. Talagang tambakan na, sobra dami talagang basura. Ano raw? Open dump site? At ang mas babaho pa raw na sikreto, ang pasimuno umano ng kadugyutan, isang kagawad ng barangay. I smell something fishy. Ayon sa Republic Act 1903 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatayo o pagmamanage nga ng mga open dump site. Kaya naman ang investigador agad nang inirolyo ang aming kamera at nagtungo sa barangay Molino 3 sa lungsod ng Bacoor sa Cavite para kumpirmahin ang reklamo. Pag pumunta ka po sa isang lugar at hindi mo kabisado, hindi mo po kaagad-agad makikita yung dump site. Kasi po parang sa gitna po siya ng dalawang kanto. Tapos mga bahay po yung dito sa may bungad, sa may bandang likod po yung dump site na may bakuran. Pagdating sa bakanting loteng ito, tumambad sa amin ang santambak na basura. Bulto-bultong plastic ng basura na halos lumampas na mismo sa pader nito. Nako, kahit itago nyo yan o harangan, sisingaw at sisingaw ang baho ninyo, ng tambakan. Pagpasok mo rin po dun sa mismong dam site na po, kitang-kita mo po yung lawak ng basura. Tsaka puno na po yung dam site, kaya nilalagyan po ng extension yung yero po yung nilagay ng extension. Tapos gusto ko pong pumunta doon sa may gitna banda. Pinigilan po ako ng isang tauhan dahil hanggang tuho daw po yung putik doon sa may gitna ng dam site. Pagputok pa lang ng araw, nakatutok na rin ang aming team sa lugar para magmanman. Sa pamamagitan ng isang asset na bitbit ang aming surveillance camera, nakuna ng investigador ang ilang mga ngalakal na abala na sa pagpili ng basura mula sa dump truck na pwedeng mapakinabangan at ibenta. Pagkatapos halukain ang mga basura at hiwalay ang mapapakinabangan at hindi. Aba, ang mga rejected, diretso tapo na rin sa isang butas.
Ang isang ito mukhang deadman talaga kung saan babagsak ang basurang itinapon niya. Nang silipin ng aming asset ang pinagbagsakan ng mga rejected na basura, sa creek pala ang hantungan. Naku, naloko na. Ano yan? Extension ng basurahan? Yung pong tinatapon nila sa ilog, ma'am, yun pong tinatawag nilang hindi nila napapakinabangan, yung mga balat ng saging at saka yung mga sauce po ng mga fast food na pinagkukuhanan nila ng basura. Kung bumaliktad na ang sikmura ninyo sa mga unang video na aming nakunan, hindi pa rin nagtatapos ang malabaliktad sikmurang sikreto ng tambakan. Hindi lang pala mga bagay katulad ng plastic, bote o karton na pwedeng i-recycle at pakinabangan ang kinukuha rito, kundi pati expired na produkto. Oh no! Sa patuloy naming pagsubaybay, pati kami napa-oh my! Dahil ang mga expired na produkto kinukolekta umano nila para muling ibenta. At ang mentahan nagaganap daw sa loob mismo ng bakuran ni Kagawad. At take note, mga branded pa, ha? Ang mga expired na produkto tulad ng delata, gatas, palaman at iba pa nakadisplay lang sa garahe na parang bangketa. Sinubukan ng aming asset na bumili ng mga paninda mula sa bakuran ni Kagawad. At sa loob ng sasakyan na kumpirma ng aming grupo na expired na nga ang kanilang ibinibentang produkto. Naku po, hindi magandang garage sale yan, ha? Nakita ko po yung mga sari-sari mga produkto, mga dilata, mga juice, mga ketchup, mga palaman ng tinapay, at kung ano-ano pang mga paninda doon. Anong gusto ko pong makabili ng gatas? Ang sabi po sa akin ng babaeng mataba, yung gatas daw po nila hindi nila binibenta ng tingi-tingi. Dahil meron na daw po nakakontrata nun. Pag may dating daw po na kahit ilang karton, binibili na daw po ng suki nila. Ginagamit daw po sa paghalo-halo yung gatas. Bagamat kumpirmado nga ang bakuran nito ni Kagawad Melencio Arsiaga, hindi siya namataan ng aming surveillance camera. Pero kinumpirma ng aming informante na taga roon sa lugar na ang nagbebenta rito kamag-anak daw ni Kagawad. Oo, kilala. Dahil pag nagbukas sila ng gate, talaga ang dami-daming paninda, parang supermarket na. Ang nakapagtataka, bakit kaya hitik sa mga expired goods ang dam site? At bakit kaya karamihan sa mga kalakal dito ay mula sa mga kilalang kainan at sikat na pamilyan? Para masagot ang misteryo, inalam ng investigador kung saan nanggagaling ang basura na itinatambak sa dam site sa barangay Molino 3, lungsod ng Bacoor, Cavite. Bunsod ng tik ng aming informante, una kaming tumambay sa labas ng isang mall sa Muntinlupa. Sa mga oras na yon, sarado pa ang mall kaya sa tapat nito naghintay ang aming team. Ilang sandali pa, isang kilala namin na dump truck na una na naming nakunan sa dump site sa Bacoor ang namataan naming lumalabas na tila may laman ng mga basura mula sa mall. Sa garage area ito, dumiretso at dito isa-isang ikinarga ang mga basura. Matapos ang ilang oras, muli itong lumabas ng compound. Sa pagkakataong ito, puno na ng basura ang likod ng truck at muling lumarga. Ang dump truck dumiretso na sa tambakan sa barangay Molino 3, Bacoor, Cavite. Yun na! Kinabukasan, muling binalikan ng investigador ang tambakan. Nadatnan namin ang ilang nangangalakal na abalang pinagpipilian na ang mga basurang nahakot mula sa mga mall nung nakaraang gabi. Araw-araw naman nahakot sila ng basura tuwing gabi. Tapos doon nila idadam, pipilian, kanin baboy, mga kung ano-ano yung mga kalakal na pwede nilang ibenta. At saka ang basura nila parang hindi nababawasan kahit may humahakot. Dahil araw-araw ang kanilang hakot nadadagdagan. Malinaw sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o RA 9003 na mahigpit na pinagbabawal ang pagkakaroon ng tinatawag na open dump site. Mahigit pang 700 na open and controlled dump ang existing. Although may deadline na ang batas,
Dapat noong 2004, ang mga open dump site ay na-convert nila into a controlled dump, no? At yung controlled dump by 2006, dapat tapos na rin yun sa sanitary landfill na or teknolohiya, alternative technology. Malinaw na paglabag din ang pagtatapon ng basura sa mga creek. At ang garage sale ng mga expired goods, hindi rin very good sa batas. Oh my gosh! Ang isang simpleng sumbong, ubusbong sa 3 paglabag. Bingo! Munisipyo po. Sino ba ang may-ari? Ako ho.